Hello po, andito na po ang lahat. Pwede na po tayo mag-start since 2 o'clock na po. Tara, ito ito. Ayan. Hmm? Hmm. Okay, naka-record naman ang po tayo. Okay. Ayan, so andito na po si Ate Pretty. Okay, so mag-start na po tayo sa session natin with Ate Pretty. And um, to start po ng ating session, pwede po ba mag-assign ako ng opening prayer? Pwede po ba si Ate Jane for opening prayer? Naramdaman ko nga siya na yung natatawagin mo. Sige po, continuation po ng ating Shabbat ay ang session na ito. So tayo po ay manalangin. Abba Father, we thank you, we bless you, we honor you, we glorify you, Panginoon. Sa hapang ito, maraming salamat po sa natapos naming Shabbat service. Kanina, salamat po sa mga lessons, insights na ibinahagi ng bawat isa na naging pagpapala po sa amin. Salamat po sa patuloy na pagtuturo sa amin, especially sa aming spiritual na mga pangailangan. And sa hapong ito, Panginoon, salamat pong muli dahil ginather niyo po kami. We are gathered here once again to learn more, Panginoon, because we really desire to obey, to serve you. And isa nga po sa paraan kung paano kami makapaglingkod pa sa iyo is to have a healthy body, physical body, and kung ano pa po yung dapat maging well sa aming pagkatao. Sa oras po ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming gawain sa hapong ito. Sa mga kapatid po namin na papasok pa lamang or baka po makalimutan nila, muli niyo po ipaalala sa kanila ang aming session 1 for our community plan for this 2026. No, po, we are one, united in spirit sa bahagi ito. And also we pray for Sister Pretty na gagamitin niyo po sa hapong ito. We pray that you'll give her wisdom, you guide her sa lahat ng kanyang sasabihin. Ikaw po ang mangunguna sa kanya. At kami pong mga makakapakinig, kami pong nandito ay muling mapagpala at marami pong matutunan at may apply din sa aming buhay. I-bless you po ang bawat isa, bawat pamilya, and the rest of the program this afternoon. We entrust everything to you, Abba Father, in the name of your Son, Yeshua, our Messiah. Amen. 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 Okay. Alright. So, good day po sa lahat. Hello po again. And welcome to our session, Living in Shalom, Spirit, Soul, and Body, Healthy Living to Serve the Lord. Okay, so today po, we are blessed to hear from someone whose life reflects the very principles of New Start, which means nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in Adonai. Not just as a health framework, but as a way of living fully for God's purpose. And our speaker today is Ate Pretty, the founder of and CEO of Global Connections BPO Services Incorporated. But beyond her professional role, what truly defines her success is her heart for God and her family. She humbly shares that her greatest achievement is raising her daughter, Miracle, in the fear of the Lord, a lifelong calling she continues to faithfully embrace. And when asked what holiness means to her, she describes it as a life completely dedicated to Adonai's purposes, striving each day to be a vessel fit for his use. This beautifully aligns with our theme of holistic health, caring for the body, nurturing the soul, and anchoring the spirit and in trust and obedience to Adonai. And a fun little detail, Ate Pretty loves buying books, and even when she doesn't have time to read them, she jokes that they're her retirement savings, a reminder that growth, learning, and preparation are always worth investing in. So today, as we listen to her, may we be inspired to live a healthier life, not just for ourselves, but so we can
better serve the Lord with strength, clarity, and faith. And, ayan, please join me in warmly welcoming Ate Pretty. Thank you. Shabbat Shalom. Ang ganda naman ng intro. Na-touch naman ako. Para naalala ko ito yung sa ano natin sa camp. So it's good to be reminded na alam mo yung kailangan stay on track. So, Baruch Hashem, thank you for this opportunity na makakapag-share ako sa inyo ng new start. Because career-wise, alam niyo naman yung background ko, no? I studied nursing, pero nauwi ako sa business. So I always consider nursing as my first love. So, yun lang. Hindi na. Kasi dinala na ako ni Adonai sa kung saan niya ako gusto. But then I still believe that whatever I learned, it is still useful at kailangan ko siyang gamitin para hindi siya masayang, no? And this particular topic na New Start, I started learning this when I was 14 years old. Oh my goodness! Ilang dekada na yon. But, mind you, until now, hindi ko pa siya masasabing na perfect ko siya. No? At, ibig sabihin, ganun yung yung pag-pursue ba natin ng healthy lifestyle. It's a lifetime commitment. No? Na yes, hindi natin ma-achieve siya agad-agad, but we should not be frustrated. Kailangan natin siya patuloy na ipo-pursue, no? Because this is good. At kaya ako nag-volunteer because I want to be refreshed ulit at ayokong tanggapin sa sarili ko na I failed in this area. Ang tagal na yang binigay sa iyo ni Adonai, no? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya perfect. But I hope that together, as I share this knowledge with you, na dadami tayo na magpupursue ng ganito din. So, the concept of New Start is, um, it is a lifestyle program or principle. Teka lang, ayusin ko lang aking screen para nakikita ko kayo at nakikita ko din ang ano. Okay lang ba na ganyan lang ang presentation ko? Kita naman ano? And I want to see everyone. Sorry. So, ang concept nito, this is a lifestyle principle na holistic ang approach. So, if we follow the the principles in this program, we are on track to achieving a holistic healthy living. So another title niyan is the 8 Secrets of Health. So what is health? Alam niyo ba ang definition ng health? Right? So ito yung definition according to who? To who? According to who? Okay, WHO. Sabi niya, or World Health Organization. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Usually, naiisip natin pag sinabi healthy yung isang tao, healthy yung anak mo, ay hindi siya nagkakasakit, no? Pero hindi lang pala yung physical health ang tinitingnan when it comes to health. Kasama dyan, dapat complete. Dapat yung tao ay hindi lang physically healthy, but mentally and socially healthy din. So, ibig sabihin, kahit walang sakit, yung isang tao, pero marami siyang mental health issue, hindi siya healthy, no? Lalo na at nakakalungkot ngayon, kasi 'di ba, yung mga um, transgender, delusion yun eh. But they don't call it as a mental health concern. So, hindi nila tinitreat yung problema dahil hindi nila tinitingnan na mental health. Pero yung isipin mo na lalaki ka, kahit babae ka, sa pag-aaral namin, delusion yun. It's a psychiatric disorder and it must be addressed, no? So, ewan, yung mundo natin ngayon ay ano na, um, kakaiba na hindi mo na maintindihan. Pero ito yung
ito yung definition ng World Health Organization, but they're not saying anything about those things. And social well-being. So kahit walang sakit ang pamilya, pero meron kayong anak dyan na merong mga anti-social behavior, yung wala siyang ginawa kundi mag-create ng gulo, wala siyang ginawa kundi pag-away-awayin kayo lahat. Yung troublemaker, yan ay anti-social behavior. That person is not healthy, not well. No, so ang nakakalungkot na ang tinitingnan lang natin when it comes to health is the physical. Pero pag nakikita natin yung mga behavioral disorder, ay hindi natin siya nakikitang unhealthy. So hindi siya na-address. Or kaya gagawin mo lang, papangaralan mo or papaluin mo or it requires more intervention than that. So yun lang. This is just to show us na kailangan magkaroon tayo ng change of mind when it comes to defining what is healthy and what is not healthy para natin ma-pursue kung ano talaga yung health. Kaya nga, maganda yung ating topic ngayon kasi we are intentionally working on not only our spiritual health kasi 'di ba akala natin pag 'di ba, pag church or spiritual, kung mga congregation, puro sa spiritual health lang. Pero hindi, kasi sa Bible, makikita natin, especially yung ating theme text for this year, ay nagpapakita sa atin na hindi lang pala interested si Adonai sa ating spiritual health, but interested in our entire physical well-being. Kaya nga ang topic natin this year is living in shalom. We need to pursue shalom, no? So, ang ganda lang kasi yung definition ng health according to World Health Organization is the same sa definition din ng Bible. Sabi sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I pray that in every way you may prosper and enjoy good health as your soul also prosper. And also in First Thessalonians 5:23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Yeshua. So, pagdating ni Yeshua, gusto niya balikan ang kanyang bride blameless, no? Not only spiritually, kundi physically and also yung soul. So kaya importante na alam natin ito at ipupursu natin siya. At 'di ba may kadugtong ito, no? That it is Adonai that is going to do it. So this is what a healthy individual looks like. So, alam natin na hindi tayo lahat yata pumasa dyan. Meron bang pumasa dyan? Meron bang makapagsabi na I am healthy? No? So, lahat tayo ay we are a work in progress. Of course, eventually, ibibigyan tayo ni Adonai ng glorified body. But as we live here on earth, ipinagkatiwala sa atin ni Adonai itong katawan na ito, ang ating soul and spirit, and that we are stewards of it. So, the first letter sa ating New Start program ay ang N or nutrition. So, ang tanong, do you eat to live or do you live to eat? Alin ba talaga doon? Sa totoo lang. Ikaw ba ay nabubuhay para kumain o kumakain ka para mabuhay? So, may mga tao na nabubuhay para kumain. Pero ang totoo niyan, tayo ay kumakain para mabuhay, no? Para ma-maintain yung life ng ating katawan. So nutrition is the process by which the body receives, digests, absorbs, and utilize nutrients for energy production, tissue repair, immune defense, and hormonal regulation. So yung katawan natin, para siya ma-maintain na buhay siya, meron siyang mga processes na ginagawa, no? So, kagaya ng pagpo-produce ng energy, bakit kailangan mag-produce ng energy? Para tayo makakilos, no? Para tayo makapagtrabaho. Ba't tayo nagtatrabaho? Para tayo may makain. Ba't tayo kumakain? Para mabuhay yung katawan natin. Repeat lang ng gano'n, di ba? So, and tissue repair. Ito yung napakaganda sa katawan na binigay sa atin ni Adonai kasi may built-in mechanism siya to repair itself. So pag may na-damage, anong gagawin ng katawan? Ayusin niya, no? Kaya lang,
hindi niya naaayos kapag hindi mo ibinigay yung kailangan niya na nutrients. So, halimbawa, di ba may mga kotse kayo, no? Nasira yung kotse, dadalhin nyo sa talyer. Sasabihin sa inyo ng sa talyer na ay may parts, may kailangang part na bilhin. So, aandar ba yung sasakyan mo, hindi mo bibilhin yung part? Hindi, 'di ba? Bibilin mo 'yon para maayos para tumakbo ulit. So ganun din sa katawan natin. Bakit tayo kumakain? Para ibigay natin yung nutrients na kailangan ng katawan natin para magawa niya yung kanyang trabaho. At isa sa trabaho niya is to repair yung mga kung ano yung damage, kung ano yung may defect. And also for immune defense para ingatan yung katawan natin from or i-defend sa mga sakit. So, bakit nagiging sakitin? Kasi hindi natin binibigay yung kailangan na nutrition para magawa niya yung kanyang trabaho. And hormonal regulation. So, mahalaga yung hormonal regulation para sa iba't ibang function ng ating katawan. So, halimbawa sa mga babae, no? Um, kailangan natin yan sa ating reproductive health. Sa mga bata, kailangan nila yung good function ng kanilang hormone para sila ay mag-grow, no, tumangkad, mag-grow ng maayos. Um, at marami pang iba, kagaya ng pag-absorb ng blood sugar, kailangan natin ng insulin, and insulin is one of the hormones. So kapag nagkakaroon tayo ng problema sa hormonal regulation, ibig sabihin ay hindi tama yung nutrition natin. And usually, lumalabas yung mga diseases, lumalabas yung mga malfunction very late na. So, kumbaga, mula yung sakit mo na yan, bata ka pa, in the making na yan. Ibig sabihin, it takes years para mag-surface yung mga symptoms ng diseases. But then, hindi ibig sabihin no na madi-discourage tayo. We can still change yung kung ano yung status ng health natin by changing kung ano yung root cause. At ang nutrition ang isa sa primary root cause ng mga diseases na meron tayo ngayon. No, so, ayan. Sabi ni Hippocrates, who is the father of medicine, let food be thy medicine and medicine be thy food. Diba? Ano na siya? Ito na yung father of medicine. Ito yung kanyang tinuturo. Noong hindi pa uso ang pharma, ang mga pharmacy, yung mga drugstore, no, bilis na lang, oh, masakit yung ulo mo, punta ka sa pharmacy, inom ka ng pain reliever. Pero hindi, sabi ni Hippocrates, yung pagkain mo, yan yung gamot mo. At yung gamot mo, yan ang dapat mong kainin, which is food din. Kasi nandun sa pagkain, lahat ng mga nutrients na kakailanganin ng katawan natin. No? To function, to prevent diseases, and to repair kapag merong sira. Now, dahil maikli lang yung oras natin, usually itong lecture na to ay 2 weeks to dinidiscuss. So, I compressed everything na sana within 1 hour matapos siya. So, marami ako hindi madidiscuss. I will focus only on the principles na pwede natin matandaan at ma-apply na agad. So, merong 5 hours of nutrition, no? Para natin ma-determine kung tama ba ang ating kinakain, tama ba yung habits natin, ay yung right kind. Dapat kainin natin ang tamang klase ng pagkain. So, alam na natin yun, no? Unclean and clean. So, yung mga unclean, hindi natin yun kakainin. Yung mga clean, kakainin natin. But not only that, kailangan balanced diet. So, hindi pwede yung mga picky eaters. So, kung may mga anak tayo na, favorite niya yung fried chicken siya everyday, hindi siya kakain kapag hindi Jollibee. 'Di ba nung nag-pandemic, ang daming video na lumalabas yung mga anak iyak na iyak. Ayaw nila kainin ang luto ng kanilang nanay kasi nasanay ng Jollibee. Hindi makapag-Jollibee kaya pumapalahaw ng iyak. So, kailangan yung training kasi ng appetite ng bata, nag-uumpisa yan sa mga magulang. Paano mo sila pinalaki? Sinusunod mo lang ba kung ano yung mga gusto nila or intentionally tinuturuan sila to make the right choices when it comes to food. No? So natutuwa ako sa testimony ng Alvia family kasi talagang they are making intentional
lifestyle changes kahit dun sa ultimo sa mga kinakain nila. So, good job sa inyo. And tayo din, let us continue to make changes kung ano pa yung mga kailangan i-change. So, yung right kind, hindi ko na ako magdidwell dyan kasi alam na natin yan, no? Kailangan may fruits, may vegetables, lahat ng klase na allowed ni Adonai kainin, kakainin natin kasi yung may mga sustansya na hindi mo makukuha sa isang group ng pagkain lang. So, yung variety, that is very important. And another thing, when it comes to right kind, kung ano daw yung in season na mga gulay, na mga prutas, yun ang kakainin natin. Kasi ibig sabihin, bakit in season yan? Kasi may mga sakit na seasonal din yung ibang sakit. No, so kung ano yung mga sakit sa panahon na yan, sa season na yan, naka-provide yung fruits and vegetables na kailangan ng katawan natin para labanan yung mga sakit na yon. So, pay attention kung ano ang mga in-season ng mga pagkain at yun ang kakainin natin. Yan ay dinisay ni Adonai, no? So, right amount. Yan. Um, Anything in excess is bad. So kahit yan ay sabi na, oh, healthy ito, hindi pwede natin abusuhin. No, so halimbawa, hindi dahil healthy ang yung ginagawa yung kakao, ay pwede tayo inom na lang ng inom ng kakao kasi nakaka-palpitate din. No, so meron yung yung tablia. Sarap niya. Kaya lang hanggang isang cup ka lang per day, no? Baka ma-overdose yung height naman. So, right amount is very important. How to determine the right amount? Kailangan may computation. Kung talagang nagwa-watch ka ng iyong calories at kailangan dahil may sakit ka, research na lang kayo. Yan ay you have to determine kung ilang calories lang ang kailangan ng katawan mo for the day. So nakabase yan sa iyong lifestyle. Kung ikaw ba ay sedentary, ikaw ba ay mataas ang activity mo, so depende yon. And then yung height mo, yung age mo. Tapos pag nakalaman mo yan, halimbawa 1,200 calories per day, yan lang din ang kakainin mo. Tapos may mga app na ngayon na mailalag mo kung ano yung kinain mo. Halimbawa, kumain ka ng adobo, ilang cups, kumain ka ng rice, ilang cups, no? At magko-compute na yan kung nakailang calories ka na. So malalaman mo and then hindi ka mag-exit. Kasi any excess calorie doon sa required ng katawan mo, siya ay mas-store as fats, no? So, sa mga diabetes naman, sa mga diabetics may iba na hindi nila kayang either hindi ma-absorb ng katawan nila yung sugar, excess sugar, so hindi sila talaga pwede mag-exceed doon sa calories na yon. Um, may kasi dalawang klase yung diabetes, 'di ba? Yung type 1, yung hindi na nagpo-produce ng insulin yung kanilang pancreas. So, na-address naman yon by injecting insulin. Pero yung type 2 ay kahit may insulin, resistant yung kanyang mga organs, kaya hindi niya na-absorb yung excess na sugar. So kahit hindi siya magagamot ng pag-inject lang ng insulin, you really have to pay attention dun sa ilang calories yung tinitake mo. So yun. Pero sa atin na mga normal, yun, kailangan pa din natin maging watchful. At kaya mahalaga yung exercise na tinuturo ni Kuya Topher dahil yun ay tumutulong sa atin to burn yung mga excess na calories na kinakain natin, no? So it's also nice na mag-watch tayo ng ating kung magagawa nyo kasi mas magiging aware kayo. Ay, pag kumain pala ako ng donut, kota na ako. So hindi na ako pwedeng isa lang, hindi na ako pwedeng dumalawa dahil ma-overload na yung katawan ko. Kaya maganda, i-challenge ko kayo na mag-research kayo and try para kumbaga, may awareness kayo na, ay, hanggang dito lang pala ako pwede. Hindi na ako pwedeng umexceed ng ganyan. So, right time. Our body has yung circadian rhythm. So, ano siya?
may body clock tayo. So depende sa body clock natin nagre-release ng halimbawa ng gastric acid at this specific time of the day, nagre-release ng gastric acid ang tiyan natin kasi ine-expect niya na dapat may food during that time. So kapag ka hindi ka kumain, nalampasan ka ay may acid yung tiyan mo, wala naman siyang i-digest. So yun yung mga nagiging predisposition ng pagkakaroon ng ulcer at kung ano-ano pang mga sakit. And even yung ating insulin, may ano yan, may pattern yan kung kailan siya magtataas, bababa. So kapag hindi natin sinusunod yung circadian rhythm natin, yan nagkakaroon ng malfunction sa ating katawan, nagugulan. So kakain ka sa panahon na wala, na tapos na humupa na yung gastric acid mo. So mahirapan na ngayon ang katawan mo mag-digest or mapipilitan siya maglabas ulit ng gastric acid na wala na sa schedule. So, importante yung right time, right attitude. May mga tao na kumakain galit, kumakain unthankful, kumakain nagrereklamo, no? Kumakain ng sobra namang saya, kaya napapadami. So, this affects din yung ating digestion at yung amount ng pagkain na nakakain natin at saka yung kung gaano natin kabilis nilulunok ang pagkain natin. Nakalimutan ko kung ilang beses, I think 15 times mo yata muna dapat nguyain ang pagkain bago lunukin. So, gumagawa ng ganon. Pero kasi kapag hindi natin nginuya ng maayos yung pagkain, ipinapasa natin sa tiyan yung workload para i-digest yung food natin. So, nahihirapan yung tiyan natin and in turn, parang na-overload yung katawan. Samantalang dapat sa bibig natin pa lang, nadurog na natin mabuti yung ating pagkain. And the right purpose. So, may mga tao na yung stress eating, alam niyo yon, yung pag nadidepress, kailangan niyang kumain ng maraming chocolates. May mga ganyan. So, ano nga ulit ang purpose natin? Ba't tayo kumakain? Para tulungan yung bigyan ng nutrients ang katawan natin so that it will be able to perform its function para makapagtrabaho siya ng maayos. So, kapag iba na yung purpose natin sa pagkain, yun na yung magkakaroon na tayo ng mga kung ano-anong sakit kasi kan ba nagpasok tayo ng excess ng whatever nutrients, mahirapan naman yun yung kidney kasi itatapon niya yung excess. So, kaya yung mga tao na umiinom ng calcium supplements, tapos nasusobrahan naman take nila ng calcium supplements, nagkakaroon sila ng kidney stones na calcium dahil nahihirapan yung kidney nila sa paglabas ng mga excess na calcium. So, hindi dahil good for the body, ay pwede natin i-take in excess dahil may hirapan ang katawan natin to eliminate yung sobra. So sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Minsan yung eating it's a very ordinary task na parang akala natin, say anything goes. Hindi pala. Sabi pala sa Bible, maging sa pagkain at kung ano man ang iinumin natin o kakainin, at kahit ano pa man ang ginagawa natin, do it all for the glory of Adonai. Okay? Now, gising pa ba tayo? Exercise! So, alam na natin yan, ano? Nag-start na tayo sa exercise. Sabi, hindi kami masyado nakakip up. Nasa ganito na lang ako para ma-depress. Pero salamat sa grace ni Adonai, hindi pa ako nagpo-fall sa and I rebuke that in the mighty name of Yeshua Mashiach. Kaya lang yun, hindi ko magawa yung mga regular ko na nagagawa kasi most of the time I don't have the energy to do it anymore. Pero I really hope pag nakalampas ito that I can pay more attention sa exercise. Kasi dun sa assessment namin with Dr. Tria, ay ang mga health problems ko ay mostly
because of sedentary lifestyle. So mahina yung pump ng heart ko, si Miracle yung bone density niya, mababa. So lahat ng yun, kung ano yung mga na-diagnose niya, ang sagot lang doon ay mag-exercise ka. So I really hope na magagawa ko ito in due time. But this is the reason why we need exercise because God designed our bodies for movement. So napansin niyo ba yung inyong yung katawan? May mga joints tayo. So para saan yung joints? To facilitate movement. Nakita niyo yung mga robots ng China recently, no? Kinaya nilang design ng tao, 'di ba? Bakit? Kasi gusto nila mabigyan ng the same mobility na kagaya ng human being. So, yun ang design ng katawan na. Naghang po yata si Ate Pretty, no? Wait lang po natin. Baka nag-exercise si Ate Pretty now. So, hintayin lang po natin. Nag-jumping jack pa yan. Okay, so habang hinihintay po natin si Ate Pretty, no? Maganda yung kanya dinidiscuss, no? Yung 5 hours. And sobrang nakaka-relate din po ako kasi meron kami magaling na PT sa MGC, no, na nagtuturo siya ng mga magagandang exercises. Share ko lang sa inyo, every time po na matapos kayong kumain, yung inyong binte ay nagaano kayo yung racing ng calf na 1-2, 1-2. Tiptoe pala, tiptoe kasi yung ating binte ang second heart natin, no? Pwede rin pala yung magkaroon ng blood clot pagka hindi gumana yung dugo dyan, paakyat sa puso natin, mahihirapan tayo, no? Kaya magandang pagkatas kumain, yun nga, wag nakaupo. Pagkatas kumain, maglakad-lakad, no? Tapos tiptoe kahit 20 o 10 10 reps of 3, no? 3 sets of 10 yan. Kahit ano lang, basta mag-function lang po yung ano natin. Kaya pagkatas kumain, huwag tayo agad humiga, huwag tayo agad nakaupo. Maglakad-lakad din po tayo para nang sa ganun. Patuloy na maging active din yung pagdaloy ng dugo. Ayan, so sabi ni Ate Pretty, nawalan daw ng kuryente. Okay, restarting. Ayan, so hinihintay natin. And then yung right amount po, no? Huwag tayo mag-extra rice na. Okay, so yung right amount kasi meron lang talaga pong dapat na ano yung sabi nga ni Dennis, si Dennis kasi physically fit din siya. Ang healthy pa lang pagkain, hindi yung isang hataw. Halimbawa, lunch, hataw ka. Hanggat gusto mo, hindi pala ganon. Isang rice lang, pag nagutom ka ulit, tinapay lang, ganun lang. So, hindi yung pagkakada meal, hataw ka ng hataw. So, hindi ganon. So, pwedeng konti-konti lang. Pag nagutom, kain ulit. Yun daw yung mas healthy kasi hindi nabibigla yung tiyan. And pangalawa, sa sinabi ni Ate Pretty kanina, yung gas, di ba, pag nalipasan tayo ng gutom, napapansin natin, di ba, parang pag kumain tayo kaagad, bigla tayo napupups, ganun, ganun. Mas maganda po pag nalipasan ng gutom, tayo ay uminom muna ng mainit. Di ba? Mainit para lang sa ganon, hindi mabigla yung ating tiyan. Kaya napakaganda nitong ano, lalo na tayo ay mga aging, no? Talagang tayo ay patanda and syempre, ang gusto ng Panginoon, mas lalo tayong maging healthy. Kaya napakaganda nitong ano. The reason why I'm sharing this, una, hinihintay natin si Ate Pretty para at least hindi tayo mainip. Pangalawa, just to support what Ate Pretty is sharing with us now. Okay, kaya
Tuloy lang ang exercise. Okay, napaka-importante. Nasa exercise na itong si Ate Pretty. So ituloy lang po natin. Yung mga nag-start na mag-exercise, wag po yang mawawala. And that's the reason why I'm so thankful to kay Adonai na yung trabaho ko coaching kasi talagang lakad ako ng lakad sa court. Minsan nga na-check ko yung relo ko, puma 5,000 na eh. Steps, no? Ano lang yan, from 3 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Alright? Kaya kung meron sa ating mga nag-work na palagi nakaupo, kailangan din nating ano. Sabi nga, meron ako nabasa, ang allowed lang sa tao na nakaupo 20 minutes. After 20 minutes, tayo ka ulit. Lakad, lakad, ganyan. After 20 minutes, tayo ulit. Kaya, di ba yung mga nasa call center, yung mga jeepney driver na maghapong nakaupo, di ba? Kailangan talagang tumatayo din kasi talagang kailangan ng katawan natin yung exercise. Alright, so any update kay Pretty? Sabi ni Ayan, si Miracle, sabi niya ano, nagpa-fluctuate po electricity namin, nagre-rest po kami for the nagre-restart po kami for the second time. Okay, so hintayin lang po natin, pag-pray po natin, and meron ba kayong gustong itanong? Pwede muna tayong mag-sharing habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ni Ate Pretty, kanyang second coming. Alright, so kung may inaantok, tayo lang po, tapos push up. Para matanggal yung antok natin. Ayan, so si Kuya Reggie shared a file in the meeting. Check natin yung kanyang na-share na file. Ayan, so move your body. Totoo yan. Ayan na si Ate Pretty, no? So, ayan, Baruch Hashem, nakabalik na si Ate Pretty. Yes, talaga naman. Okay, wait a minute. Entire screen. No, 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 no. Okay, so saan tayo? Sa exercise. Yan, we were designed for movement. At makikita natin yan sa katawan natin. And yung katawan daw natin is like a living machine, no? So lahat ng parts ay nangangailangan kailangan siyang nagagamit. So nakakita na ba kayo ng machine na halimbawa hindi nyo ginamit ng 5 years, 10 years, so pag naisipan nyo na siyang gamitin, ano na, okay pa ba siya? Madalas hindi na, no? May mga kalawang na minsan hindi na siya nagfa-function. So ganun din yung katawan natin na nagde-deteriorate siya kapag hindi natin gaanong na i-move. Hindi natin gaanong nagagamit. So ayun yung mga um, nagiging cost ng karamihang mga l- limitation sa mobility pagtanda. So kapag hindi tayo gaanong nag-exercise, at ito nga yung rebuke to sa akin, kasi pag tumanda tayo, parang wala kang naipon na lakas, wala kang naipon na strength. So, kapag ka tayo ay nag-exercise, yung muscle natin, it grows and it becomes strong by constant use. So, kapag hindi mo siya ginagamit, pag tumanda tayo, ay nag-deteriorate ang muscle. Natural yun eh, yung tinatawag na muscle atrophy. Kasi pag mas matanda na tayo, mas konti na din ang ating movement. So, sa isipin ng katawan, ay, hindi ko na kailangan yung ganto kalakas na muscles or hindi ko na kailangan ng ganto kalakas na bones. So kung initially pa lang yung bones and muscles natin ay mahina na, kagaya nga nung assessment sa akin, mahina yung pag-pump ng heart ko kasi hindi ganun siya nagagamit. No, hindi siya napipwersa na mag-pump ng malakas. So pag tumanda ako, mas lalong magkakaproblema yung heart ko kasi
nag-start na siya na mahina na siya. So, ganun yon. And that's why it's important as early as possible. Yung mga anak natin ay hayaan natin silang magtakbo-takbo kahit sila magkasugat-sugat. Kasi doon titibay ang kanilang baga, yung kanilang heart, yung bones, and yung muscles nila. So, yun din naman ang regret ko with Miracle kasi masyado siyang nakakulong sa bahay. Um, at bata pa siya, pero may sign na siya ng osteoporosis. So, hindi siya, si Adasa ay may arthritis na. So, ayun, nakakalungkot. But hopefully, ngayon ay si Adonai nangungusap sa atin to give attention sa ating body. And we can still always have a new start anytime. No? Especially now, dahil narinig na natin ang Holy Spirit na nangungusap sa atin, so gagawin na natin. So when we neglect movement, the system begins to break down. But when we exercise regularly, we cooperate with the laws of life established by the Creator. So yung exercise ay parte yon ng pakikipag-agree natin kay Adonai kung paano niya tayo dinesign. So, ano yung mga benefits niya? First, alam natin sa heart, no? Sa cardiovascular health natin, yung circulatory system. So, it increases yung cardiac output. Ito yung sinasabi ko kanina. Mas nagiging malakas yung pag-pump ng dugo ng ating heart kapag mas mataas ang ating activity. Insulin sensitivity, no? Mas na i-enhance yung pag-absorb ng muscles at ng organs natin ng excess na glucose kaya hindi nagkakaroon ng high blood sugar kung tayo ay nag-exercise. Ito yung type 2 diabetes, no? Ito yung hindi nagagamot ng pagtuturok ng insulin kasi hindi ang problema niya na walang insulin. May insulin pero hindi nagre-respond yung katawan sa insulin. And then neurochemistry sa ano to yung mga um ano nga yung baba brain brain chemicals, yeah, it stimulates endorphins, serotonin, and dopamine. So si Miracle daw mag-explain kung ano yung ginagawa ng mga ito dahil ayan ay kanyang favorite. These are neurotransmitters, and I, f- I think they send signals to your brain. Okay, so endorphins, they are the feel-good chemical. They reduce your stress and pain. So, when yeah, it's a pain reliever. For serotonin, it actually helps with your biology. I think it helps you with your sleep, your mood regulation, and it also gives you the sense of contentment. And dopamine, I'm sure you are familiar with this. It's the reward chemical. It tells you to keep doing something. But you can get it from games and entertainment. But serotonin is like the break that tells you when you've had enough and you can stop. So when you exercise, it will be balanced. Ayan. So, yan. Siyang pinag-explain ko kasi nakalimutan ko na yung mga ganito. But our body has a natural pain reliever at nakukuha natin yan pag nag-exercise tayo. Meron siyang natural, ito ay happy hormones ito. Sabi ni Miracle, explanation niya, yung dopamine ay parang reward. So pag may ginawa ka na-enjoy mo, gagawin mo siya ulit ng ulit. So sa mga nag-exercise nafe-feel nyo ba yon? Kasi ako na-feel ko yun nung time na nag-walking ako eh. Yung feeling ko, ay, ang sarap naman ng pakiramdam na to. Gusto ko ulit gawin, di ba? So yun yung dopamine reward, no? Yung serotonin, ano ngayon? Yung sense of accomplishment. So you feel good because you accomplished something. So itong dalawa ay when they work together, it gives you a happy feeling. So kaya yun ang reason bakit yung exercise ay maganda siyang panlunas sa depression.
no? Dahil nagpo-produce ng ganitong chemicals yung ating katawan. Now, muscle and bone strength. So, yun na nga na-explain ko na kanina. The more you use your muscles and the more you use your bones, ay mas lalo naman natitrigger siya para i-strengthen. Kasi sasabihin ng brain, ay, kailangan ko ng mas malakas na bone kasi mas mataas ang kanyang activity. So kapag mababa yung activity, sasabihin ng brain, hindi ka naman nagkikikilos. So, hindi mo kailangan ng malakas ng bone. So, at ganun din sa muscle. So, if we have developed strong bone and muscle density, sa pagtanda natin ay ano, yung may nakikita ba kayo yung ang tanda na niya pero yung tindig niya ang tikas pa din? Yung ang tanda niya na pero ang ano pa rin, maganda pa rin yung kanyang movement. Maganda ang kanyang foundation sa exercise ng kabataan niya. Pathology, at kailangan daw natin yon kasi tayo yung abutan na natin yung flee to the mountain. So, paano paano mo gagawin yun kung ano, no? Yun yung problema namin. So, it's important. Pathology sa ano daw yung sakit, sedentary lifestyle is linked to obesity, heart diseases, and depression. So, yan. Yun ang benefits. Ano yung mga do's and don'ts? Kailangan, pag nag-exercise ay regular. Hindi parang binge eating na pag weekend lang, kakain ka ng madami na. Pag weekend, mag-exercise ka ng madami. The secret daw to an effective exercise regimen ay yung consistency. So, yan, note to self. Lahat, actually, ito ay para sa akin unang-una. So, yan. Include it in your routine. Itong mga to, dapat ano, um, balance. Hindi yung isang bahagi lang ng katawan yung na-exercise. Di ba sa mga gym, minsan, nagfo-focus sila sa biceps, nagfo-focus sila sa abs, no? Kailangan na meet yung needs ng heart, yung may cardio, may strength training, may flexibility, may balancing, no, to promote yung stability. So, siguro si Kuya na lang ang ano niyan, bahala niyan sa atin. Siya ang mas may alam niyan. So, kailangan may gradual na progress, no? So, pag na-achieve mo na tong milestone na to, i-increase na naman. Allow rest and recovery. Exercise with a purpose at tamang purpose, no? Kasi may mga tao nag-exercise para gumanda yung katawan, para maka-attract ng mga chicks, yun, di ba? So, so dami yan sa mga nag-gym. Pero hindi ganun yung ating purpose kung ba't tayo nag-exercise, no? And ang purpose natin is to be a good steward of this body temple that Adonai has given us to care, and so that we can use our body to serve Adonai better and longer. So, also listen to your body. Kapag tayo ay may na-experience na hindi magandang signs, ay kailangan natin mag-consult sa doctors. Ano yung mga don'ts? Ito. So, alam na natin, yung sedentary lifestyle, kagaya ko, kailangan avoid, no? And do not overtrain. Wag naman yung sobra-sobra. Don't start too intense too fast. Dapat mag-start gradually. Don't skip yung recovery. Muscle grows during rest, not during exercise. So allow yung mga rest periods. Don't exercise only for appearance and don't ignore medical conditions or warning symptoms. Sabi dito, the greatest benefit is not gained from exercise that is taken as play or exercise merely. There is some benefit in being in the fresh air and also from the exercise of the muscles, but let the same amount of energy be given to the performance of useful work, and the benefit will be greater. So, maganda yung meron tayong exercise na yung kagaya ng tinuturo ni Kuya, yung mga range of motion exercise. Kailangan yon, no? Na lahat ng mga joints ay na ano natin para sila ay nalulubricate, para hindi sila titigas pag matanda na tayo. Aray, 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 hindi na tayo makakakilos. Ay, 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 hindi ko na maitaas to. Kasi tumigas na. Kaya mahalaga yung mga range of motion exercises na yan habang bata pa tayo. Pero may mga tao na ang
ang sisipag mag-exercise pero ang tatamad naman sa gawaing bahay, 'di ba? May mga gano'n. Ang sipag mag-gym pero hindi mo mautusan sa bahay. So, para saan yung exercise? Ang sabi dito, mas magiging productive ang oras natin na ini-spend natin for bodily movements kapag ginagamit din natin sa pagtatrabaho, no? So kaya maganda yung gardening, maganda yung pag yun nga, yung mga gawain-gawain sa bahay, kaya yung mga nanay na minsan na-frustrate, wala na akong time mag-exercise, pagod na ako sa gawaing bahay, saan ko pa yan ipapasok? If you are doing house chores, you're also exercising na, no? Maganda pa din na as we spend time sa pag-exercise ay may napuproduce tayo na magandang bagay, may na-accomplish tayong mga tasks. So that is killing two birds with one stone. Yan. So nagkakaroon ka ng feeling of satisfaction. Kaya nung one time na nag-walking kami, bigla ko lang naisip, nasasayang yung oras ko kalalakad dito ah. Mag-pray kaya ako. So I was walking and I was praying. Pwede naman you're walking and you're meditating, you're walking and nakikinig ka ng mga preachings or kung ano man. So meron yung time mo ay productive. So hindi ka lang nagbibigay ng time sa katawan, nagiging productive ka pa. And yun nga sa testimony ni Miracle, after namin umikot, because I really believe na her sickness is because of witchcraft, no? So umikot kami and then from that time, di na siya nagkakasakit hanggang ngayon. But yeah, of course, yung mga pag-iingat din ay ginagawa din namin. Okay, next. Water. Hala, patapos na. Ang oras. Pilisan natin. So sa water, did you know that your body is 60% water? 'Di ba? So kaya gano'n siya kahalaga. Ang water is the universal cleaning agent. So nagkakalinis siya hindi lang sa internal kundi sa external din. So 'di ba hindi lang externally, I mean sa pag naliligo tayo, but internally also. Very important ang water. Bakit? Yung mga body processes natin ay nagpo-produce siya ng waste products. At sa pamamagitan ng if we are adequately hydrated, ay mabilis na fa-flush out sa katawan natin yung mga toxins, no? So, kailangan din yung body for good blood circulation para na-distribute yung mga nutrients, natatanggal yung mga waste products, at yun. It's also useful for body temperature regulation. So pag mainit ang panahon, kailangan uminom ng tubig kasi mas nagpe-perspire tayo pag mainit ang panahon. So nade-dehydrate tayo. So kailangan mas lalo tayong umiinom ng tubig. Kaya nagkakaroon ng mga heat stroke dahil hindi adapt ang katawan sa paglo-lower ng temperature dahil hindi natin siya binibigyan ng tubig. So, ganun siya kahalaga. And also, your blood is 90% water. So, imaginein mo kapag hindi ka masyado umiinom ng tubig, ay lalapot ang dugo. At yun ang pwedeng maging cause na may nagkakaroon ng stroke or nagano kasi yun. Pag malapot ang dugo, nagka-clump siya, nagdidikit-dikit ang mga blood cell, nagbubuo siya ng blood clot at pag yan ay dumaan sa maliliit na vessels ng brain, ay magkakos siya ng stroke. So, kailangan o kung sa heart naman, yung blood clot mapupunta sa maliliit na ugat ng heart, magkukos siya ng heart attack. So, kaya mahalaga ang proper hydration para yung ating blood ay hindi siya lalapot. Ayan. So, yung brain natin is 75% water. So, imagine that. Kaya nagkakaroon ng headache kapag hindi enough yung water intake. Pero isa lang yun sa reason. Maraming ibang reason ng headache, pero that is usually one of the reasons kapag bumaba yung fluid natin, nagtitrigger ng headache. Kasi sasabihin ng brain, uminom ka na dahil tuyong-tuyo na ako dito. Yan. So, ilang cups ang kailangan? Depende yan sa gender at saka sa condition.
No? So sa men daw, kailangan ng 15.5 cups of water. So 3.7 liters, no? So dapat alam niyo yung mga, 'di ba meron tayo mga ano, anong tawag niyo diyan? Yeah, alam niyo, tumbler, no? So kung 1 liter 'yan, dapat alam mo kung naka 3.7 ka na ba today? Ayun. So, sa women naman daw ay 11.5 cups or 2.7 liters. Pag pregnant, kailangan mas madami. Pag breastfeeding, kailangan mas madami. But then, ito ay, ano lang ito, recommended. Siyempre, magbe-base pa rin kayo sa inyong physical condition. Kasi kung baka kayo ay may sakit na nagwo-water retention kayo, hindi nyo to susundin. So, susunod kayo sa kung anong advice ng doctor. No? Sa normal, pwedeng ito ang ito-target natin. Meron bang nakakasunod nito? Sinong nakakasunod nito? Sino mas magaling talaga uminom ng tubig? Yan. So kung hindi natin to nami-meet, ay kailangan natin i-increase pa dahil kawawa naman ng ating blood at ang ating brain. So, yan. Ito yung nangyayari pag tayo ay may poor hydration. Mahirapan ang heart natin mag-pump ng dugo dahil hindi siya dahil nga malapot, so sluggish ang flow ng ating ng blood. So kapag mabagal din ang pag-flow ng blood natin, yung mga cells natin ay hindi nila nare-receive on time ang kanilang mga kailangan na nutrients. At naiipon ang mga toxin, tumataas yung concentration ng toxin sa ating body. Yun. So, kaya nagkakaroon ng mga um, um, complications. Nasisira din, nahirapan din yung kidney mag-eliminate. So, ang dami-dami niyang consequences. It also causes brain fog, di ba? Kasi sabi natin kanina, 75% of our brain is water. So, ito na yun, no? Nagkukause siya in the long term ng memory impairment. No? Hindi makapag-focus, yung mood ay mahirap ma-regulate at yung persistent na headaches. Yan. Tubig lang pala minsan, no? So kidney damage, ayan na nga, dahil konti ang tubig, so mataas ang concentration ng mga waste products kaya nagtitrigger siya ng kidney stones at pwede din magkaroon ng infection sa kidney, no? And then muscle failure, pwedeng mag-cramps at pwedeng magkaroon ng mga manghihina yung ating muscles. So, ito pa pala, digestive issues, pwedeng magkaroon ng constipation. So, kung meron ditong constipated, mababa ang yung water intake. Kasi pag dumating sa large intestine ng ating dumi, ay inaabsorb ng large intestine yung tubig. So, kung kulang ang tubig sa blood vessels, magpupul siya ng tubig dun sa poop natin. So, yung lalabas na poop mo ay sobrang matigas na. So, kailangan, and also, sa constipation, isang factor dyan ang pag wala kang exercise. Kasi yung exercise, nakakatulong yan para mag-move ng mabilis yung ating bowel movement. So dapat, within a day, nagdumudumi tayo ng at least once or twice. So kung meron dito na hindi nakakadumi kahit isang beses sa isang araw, it takes 2 days or more para dumumi, nako, poison. Nag-aalaga ka nagsistock ka ng poison sa iyong katawan. So, what you can do ay increase mo yung water intake and also yung exercise at saka yung fiber in the diet. No? Temperature stress, yan, joint pain, skin health. So, yung malalaman natin kung healthy ang kung sa skin daw, makikita mo kung healthy yung organs ng tao kapag yung skin niya ay kung maganda yung skin or kung dehydrated yung skin. So, magre-reflect siya nung kung ano din yung condition sa loob ng katawan. Next, aside from yung water ay kailangan siya para sa mga functions ng body natin. Ang water din ay mainam na gamot, no? So
ginagamit sa hydrotherapy na tinatawag. At ito sa favorite namin, and we're looking forward na ma-share sa inyo yung mga step by step ng kung paano ginagamit yung iba't ibang ways para sa hydrotherapy. May iba't ibang klase yan, may iba't ibang uses yan. Pero hindi namin yan pwedeng ma-discuss ng ganito. Kailangan actual, kailangan gagawin nyo mismo para nyo ma-retain, ma-receive yung skill. Pero ngayon ay magbibigay lang ako ng overview, no? So the therapeutic use, hydrotherapy is the therapeutic use of water. Pwede siyang hot, cold, or alternating to stimulate circulation, relieve pain, and support healing. So, meron tayong tinatawag na cold therapy or cold compress, no? So, pwedeng um, yung bimpo na ilalagay natin sa malamig na tubig, yung tubig na may ice, maganda yan sa ng fever, pagpapahupa. So, hindi talaga natin kailangan ng paracetamol. Talagang ito lang yung ginagamit ko kay Miracle, no? So, very good yan sa pagpapababa ng temperature. Magtsatsaga ka lang talaga. Maganda din yan to reduce swelling. So, halimbawa, na tapilok ka, tapos namaga, pwede yun ice, no? Ipapatong mo. Yan. Marami pang iba. We will discuss this in details. Lalaktawan ko siya ha kasi ang oras natin. Meron din tayong warm therapy. At i-share ko na lang itong slide. You can read. Okay, next, sunlight. Sa letter S na tayo. Yung sunlight is one of God's most basic provision for health. Nagbibigay siya ng energy, nagpapalakas siya ng bones, at it supports overall well-being. So yung sunlight is the natural source of UV rays. Bakit tayo takot na takot sa UV? Naglalagay tayo ng UV. Kasi nga dahil sa cancer, no? At totoo naman talaga yun. It can cause cancer, it can damage your skin, lalo na dito sa lugar natin, we are not in the tropics. Pero kailangan natin yung ultraviolet rays para mag-produce ng vitamin D yung katawan natin. And the best time to expose yourself sa sunlight ay yung maaga, yung umaga pa, sa mga before 6 a.m. na hindi pa siya masyadong matindi. Kailangan natin ng UV rays para mag-produce ng vitamin D ang katawan, at kailangan yung vitamin D para ma-absorb yung calcium ng bones natin. So kahit nagtitake ka ng supplement na calcium, pero wala ka namang sun exposure, hindi ka naman nagpo-produce ng vitamin D, yung calcium mo ay iihi mo lang yon. Hindi yun ma-absorb ng katawan. No? So, yan, kailangan ng vitamin D for our immune system regulation, mood balance, and hormone regulation. So, napakaganda ng libreng-libre lang yung mga provision ni Adonai. So, ito yung benefits niya. Strengthens the bone by producing vitamin D. Hindi natin actually kailangan bumili ng vitamin D, no? Bakit may mga nakikita ako sa pharmacy ng vitamin D sa capsule? Simple lang, lumabas ka lang sa araw, bilad ka sa araw, magpuproduce yung katawan mo ng sarili niyang vitamin D. You don't need to buy it. Okay? Mood enhancement, no? Na-explain na kanina, yung mga serotonin, yung ganyan. And it regulates sleep. So, ito yung problema ko. Dahil mula umpisa, talagang night shift na ako. So, talagang bihira kami magkita ni Haring Araw. Kaya talaga, at minsan iniiwasan ko siya para ako ay makatulog sa umaga. Pero hindi pala siya maganda dahil ang sun ay tumutulong para ma-maintain yung ating body clock. No? So, it also helps it supports our immune system also, and production of T cells. It enhances yung T cells natin, ito yung killer cell. No, na pag may nakita siyang intruder, ito yung umaatake dun sa mga viruses and bacteria. And the benefit of sunlight, additional energy and vitality, skin health, no? Kapag may mga skin condition like psoriasis and eczema,
exposure to sunshine isa sa mga remedies dyan. And of course, as the spiritual reminder that light symbolizes life and God's provisions. Kasi 'di ba kung walang sun, walang halaman na tutubo, wala tayong makakain, 'yun. So it's a constant reminder na God has provided everything that we need in order to um enjoy life on earth. Antok na yata, tayo ay umawit saglit. Okay, kanta lang tayo saglit. Para tayo ay medyo mabuhay-buhayan. No, not this one. Lang tayo. Ay, wala pala itong ano. Wait, share sound. Sige. Pambata ang ano natin. Alam niyo to? There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. Yay! Ayun, sana may mga batang nanonood, no? Pambata yung ano talaga natin. Okay, temperance. The ability to say no. Right? Mahalaga ito, discipline. No? Kailangan ng discipline. Sabi sa Proverbs 25:28, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Yung tao daw na walang temperance, walang self-control ay parang city na wala na ano yun? Um, hindi buo yung kanyang wall or may mga crack yung mga wall niya. So ano ibig sabihin? Kapag yung wall mo ay hindi solid or may mga basag-basag na part, ang mangyayari, kahit sinong kaaway na lang ang lalabas-pasok sa city mo. No? So, you'll be exposed to intruders. So, ganun ang nangyayari sa mga tao na walang temperance, di ba? Bakit may mga kabataan na ang babata pa na lululong na sa bisyo hanggang sa hindi na sila makaalis doon dahil walang temperance, no? So, temperance is the practice of self-control, balance, and moderation in all areas of life. So, pwede yun sa food, drinks, rest, work, and mga habits natin. And essentially to for our physical, mental, and spiritual health. So, hindi dahil maganda ang isang bagay, ay pwede ka nang yun at yun na lang ang gagawin mo. No? So, kailangan yung balance. At yun yung temperance. Minsan, hindi naman tayo masyadong grabe sa mga alam mo yung mga unhealthy na habits. Pero sa mga healthy habits ay may mga bagay tayong yun na lang ang gusto nating gawin. And hindi rin siya magiging healthy dahil may mga nanineglect tayong mga portion or mga aspects ng ating buhay. So again, and also temperance is a fruit of the spirit.
No, kahit iba yung self-discipline, iba yung temperance. So, yung self-discipline kasi kapag ka na-discourage ka, eh, ang tagal-tagal ko nang nag-exercise, di naman ako pumapayat, ayoko na nga. 'Di ba? So, pag nawala yung motivation mo, wala na. Pero yung temperance coming from the Holy Spirit, even at times that it's difficult to do the right thing, the Holy Spirit will help you. No? So, kaya nga, we need to get to know the Spirit more. So, itong ginagawa natin, as I told you, no, um, first time ko to na encounter na teaching na to, I was 14 years old. And even until now, hindi ko pa ito naging na perfect. Kasi hindi siya ganun kadali. But I believe this time around, by the help of the Holy Spirit, and I believe in my heart na there is a special grace na ibinubuhos ang Ruach HaKodesh sa panahon na ito kasi ito yung assignment na binigay niya sa atin. So, ibig sabihin, kapag binigyan niya tayo ng assignment, nandyan ang kanyang pakikipagtulungan. He will help us to achieve it. So, sasamahan natin ng panalangin at pananampalataya at hihingi tayo kay Adonai na bibigyan niya tayo ng gift ng temperance, no? Para masunod natin yung lahat ng mga napag-aralan natin at kung ano pa yung matututunan natin. The principle connects physical health with spiritual well-being, reinforcing the practice of making right choices in daily life. Yan. Let's move on to the next one. Air. No? Air is life. So, sino yung mga pumupunta sa probinsya? Ay, yung mga, sina kuya, pumunta kayo sa, sa beach. So, may kaibahan ba ang hangin doon sa hangin dito? Malaki. Laki ang kaibahan. Alam mo nung di ba nung lumipat na kami dito tapos umuwi ako ng Bicol, nung nakasakay na ako ng tricycle papunta na sa baryo, sa bahay namin, yung papuntang baryo na, sabi ko, ang sarap-sarap ng hangin. Ang bango-bango ng hangin. Ang sarap dito. At yun naman ang nami-miss ko doon. So, it's a blessing kapag ka tayo ay nasa isang lugar na masagana sa fresh air. At isa sa findings doon sa diagnosis ni doktora sa amin, kami ni Miracle ay meron kaming slightly elevated na lead sa katawan namin. At ang lead pala ay hindi yan nawawash out, hindi yan natatanggal. Nag-accumulate na lang yung nag-accumulate. At saan galing yung lead? Lead is a heavy metal na nalalanghap natin sa exhaust ng mga sasakyan. So yung because of city life, dahil nakatira tayo sa city at nandyan ang mga bus, mga tambutsyo, naglalabas ng lead, nalalanghap natin. So kaya at hindi maganda kasi poisonous ang lead pag sobrang mataas na yung level sa katawan natin. So kaya nga by Adonai's grace, lahat tayo ay magsumikap, no, to leave the city at mag-settle tayo doon sa sa kung saan man niya tayo dadalhin na kabundukan. Yun na talaga yung natin, goal natin ngayon, no? Ayun ang pagtatrabahuan na natin. Kung meron man tayong mga pangarap, anong gusto mo ma-achieve in the next 5 or 10 years, dapat ay to exit the city. This is not a good place to live in. So, one may live for weeks without food, days without water, but only minutes without air. So, ibig sabihin, pwede kang mag-fasting sa water and food, pero hindi sa hangin. So, sabi dito, ayun, alam naman natin na bawat every time na mag-i-inhale tayo, magpapasok tayo ng oxygen, what that is clean air. Tapos, mag-i-exhale tayo ng carbon dioxide. Yan yung mga byproducts ng cell metabolism natin, no? So, yung cell natin, 'di ba, busy yan sa kanyang mga ginagawa. Nagpo-produce siya ng carbon dioxide, dinadala siya ng blood cells papunta sa lungs, tapos sa lungs, nakikipagpalit siya kumuha siya ng oxygen, ibinabalik niya ang carbon dioxide, tapos ina-exhale natin. So, ito yung isa sa mechanism kung paano naglilinis ang katawan natin, yung sa lungs natin. So, kaya kailangan ng fresh air
para merong dadalhin ang katawan natin, yung blood cells naman doon sa mga cells ng ating organs. Ayan. Ano yung mga benefits ng fresh air? Siyempre, it provides oxygen. Yan ang kailangan natin for life. Removes carbon dioxide. Okay, supports lung health. Boost brain function. Kailangan ng brain natin ng napakaraming oxygen para tayo ay makapag-isip ng mabuti. So kapag ka-irritable ang isang tao, yun ay dahil isa sa reason yan ay mababa ang kanyang oxygen exchange sa kanyang brain. So maraming condition yung reason yan. Ang iba kasi, halimbawa, sa mga may liver cirrhosis, halimbawa, or merong mga, yung kidney failure. So, yung kanilang blood ay napakataas ng toxin, hindi nila na-eliminate ng maayos. So, ang blood na dumadaloy sa kanilang brain ay konti lang din ang oxygen. So, kaya yung mga tao na may mga ganong sakit, usually sila ay irritable. So, yun. But if we have a good supply of fresh air, mas malilesen yung irritability natin. Mas maganda yung mag-focus sa studies or sa work, at yung memory din natin, no? Kanina tinatanong kanina ni Kuya Reggie, it's good for our memory kasi nga yung brain health natin and mental clarity. At mabuboost pa natin yung intake ng fresh air kapag tayo ay nag-exercise. 'Di ba? Kasi pag nag-exercise, mas malakas yung higop mo ng hangin. Deep breathing talaga. So, kapag hindi ka nag-exercise, pwede naman mag-deep breathing. Pero pag nag-exercise, kaya nga ang daming, yung exercise, ang dami niyang connection. Parang connected siya sa lahat ng ganyan. So, no, so pag nag-exercise ka, magagawa mo na din yung lahat. Siyempre, mauhaw ka, inom ka ng tubig. Magutom ka, kakain ka. No? So, yeah. Connected din yun. It enhances moods. Okay? Mood. Ang oxygen deprivation, ito ang kanyang resulta. Sa brain, after 3 minutes without oxygen, our neurons begin to suffer damage. So nag-umpisa na siyang masira yung mga brain cells, nerve cells. After 5 to 6 minutes, significant brain damage may occur. After 10 minutes, survival is possible but permanent brain damage is highly likely. Kaya mahalaga yung topic natin sa CPR or basic life support. Kasi halimbawa, merong inatake sa bahay. Anong gagawin nyo? Hala, anong gagawin? Hala, tawag na nga pala. Tawag ng gano'n, gano'n. Ilang minutes na yung lumipas bago nakarating sa ospital. So, hindi pwede. Pag nakita nyo, may hinimatay, ay at hindi humihinga. Kapag humihinga, ilalagay lang natin siya sa resting position, recovery position, ano. Pero pag hindi na humihinga, ay kailangan na natin mag-perform ng CPR kasi every second counts. Kapag hindi natin siya nabigyan, pag hindi nabigyan ng oxygen ang kanyang brain within 10 minutes, baka mag-survive nga siya pero ano na siya, ano yan, vegetable, or may damage, may permanent brain damage na siya. So kailangan ayun, watch out doon, and wag natin mamimiss yun dahil importante sa bawat pamilya na may marunong mag-CPR. Sa heart naman ay 1 to 2 minutes without oxygen, the heart may start to rhythmically fail. So hindi na siya normal ang tibok niya. Pag after 3 to 5 minutes na walang oxygen, ay magkakaroon na siya ng cardiac arrest. At pag mas matagal pa, ay magkakaroon na siya ng irreversible heart tissue damage. So, ganun din yon. Kaya kailangan i-CPR agad kapag hindi breathing yung pasyente. Habang nag-aantay ng ambulance or madala sa doktor. Pero pag pagka mga mga stranger dyan, ewan ko, call nyo na yon as the Holy Spirit moves. Mahirap din kasi mag-CPR sa mga stranger lang baga. But it's up to you. At siguro mako-cover yan doon sa sa session yan. Yung mga special consideration. No? Rest.
Patapos na tayo. Yay. Our body has a natural ability to heal and repair itself. Kaya niyang mag troubleshoot ng sarili niya at mag-fix. Yun ang amazing talaga sa creation ni Adonai. Sobrang ganda. And I have this revelation about the word tov kasi ang sarap mag-aral ng Hebrew. So yung the word tov, the word good, hindi lang yun sa because it's pleasing. Uy, ang ganda. Hindi ganon. Tov, it means that it has the innate ability to yung bang i-maintain yung kanyang functioning para according to Adonai's purpose. Ibig sabihin, without his intervention, siya ay magpapatuloy mag-function or siya ay magpapatuloy mag-reproduce, no? So, ang ganda lang or mag-replicate. So, yung mga cells natin pag na-damage, kaya niyang mag-produce ng panibagong cell to replace yung damaged cell. Yun ay ibig sabihin ng TOV, no? Na may naka-code sa katawan natin na aayusin niya kung anong sira, no? So, yun yung that's the wonder of the human body at ng creation ni Adonai. And while we sleep, ito din yung time na yung ating katawan ay nasa height siya ng kanyang activity for repair mode. Naka-repair mode siya. So, kailangan natin matulog para yung katawan ay makapag-focus sa pagre-repair. Kaya, ang mga tao na kulang ang tulog ay hindi nabibigyan ng time yung katawan para gawin yung kanyang um, repair function. So so when we are asleep, the body enters a highly active repair mode focused on cellular regeneration, immune fortification, yung pagpapalakas ng immune system. Dito nagpo-produce ng mga WBC ang katawan when we are asleep. And yung waste removal. So naglilinis din siya. So kaya nangyayari yan dyan kasi pagka gising tayo, ibang hormones ang dominant sa katawan natin. So pagising tayo, busy yung katawan natin sa kung ano yung mga ginagawa natin, no, to assist us in what we are doing. Pero pag natulog tayo, nagsishift ng ibang hormone ang katawan, pinuproduce niya na hormone ay yung may kinalaman ito pala, human growth hormone and melatonin. So yan ay ang mga hormones na responsible for restoration and regeneration. So, iba yung hormones pag gising tayo, iba yung hormones pag tulog tayo. So, kaya mahalaga na tayo ay merong adequate rest. Sabi ng World Health Organization, para ma-maximize daw ang restoration na function ng body, we need to sleep at least 7 to 9 hours. Sino ba ang nakakagawa niyan? Tuloy-tuloy, hindi putol-putol, no? So ideally, should start before midnight. Dapat before 10 o'clock tulog na tayo kasi around 11 o'clock nandun na nagsa-start mag-produce ng WBC ang ating katawan. Kawawa naman talaga yung gising ako na mga ganyan. Before midnight to align with your neural circadian rhythm. Yan. So, ano ang ginagawa ng body pag natutulog pala tayo, busy-busy yung katawan natin. Akala natin wala lang ginagawa, busy-busy siya. So, una, strengthening of the immune system. Sleep increases the production and training of white blood cells. So, hindi lang siya nagpo-produce ng white blood cells, nagtitraining sila. So, kung ano yung mga na-encounter nila ng mga virus, mga bacteria, tinitrain ng katawan yung mga WBC para pag na-encounter nila ulit yung mga yon, ganong klaseng viruses and bacteria, or anything that causes disease, ay alam na ng katawan natin paano lumaban. So yun, during sleep, nandun sa kanila yung production and training, parang mga sundalo din Immune cells move to the lymph nodes to build immune memory. So, sinisave nila yung mga learnings nila tungkol sa, ang galing nga ng ng immune system natin.
So tinatandaan nila yung mga na-encounter nila na pathogen, tapos sinisave nila yon, may record sila nun. Para pag pumasok ulit, na-encounter ulit, alam na nila. Tapos nakadevelop na sila ng resistance. So the body also release cytokines that fight infection and reduce inflammation. So ang dami-daming mga sakit ng organs natin ay due to um, infection and inflammation. Hindi ko na yan masyado discuss. And kapag ka natutulog tayo, kung merong dyan party ng katawan natin na infected or inaatake ng mga ng mga pathogens, yan ay kanilang tutulungan. Kaya 'di ba kapag ka nagkakasakitan, ano nangyayari? Inilalagnat tayo pag may infection. Bakit? Gusto ng katawan natin matulog ka para kami na bahala sa'yo. Pero ang ginagawa natin, inom tayo ng pang-alis ng fever kasi kailangan natin pumasok sa trabaho. So, kinukontra natin yung kung ano yung inilagay ni Adonai sa katawan natin na ano yung design niya kung paano mag-function ng ating katawan. So, mahalaga ang rest and sleep, especially for the immune system to function. Okay? Next, ano pang ginagawa niya? Tissue and cellular repair. Ang deep sleep, 'di ba meron tayong shallow sleep, tapos meron tayong deep sleep, no? Ano 'yan? Balik-balik lang 'yan, no? So, shallow, deep. 'Yan, all throughout the night. So, during deep sleep, nag-trigger ang katawan natin ng HGH, kanina yung sinabi ko, responsible for regeneration and restoration. Yung muscles, bones, and tissue repair daily wear and tear. So, lalo na yung mga sports, nasa sports, no? Si na kuya, yan. At saka yung mga mataas ang activity, syempre may wear and tear ang muscles and bones. Pag tulog daw pala tayo, dun siya nagre-repair. The body increases protein synthesis to rebuild damaged cells. No? DNA repair processes become more active. So even our DNA ay na-damage din at nire-repair din yan ng ating katawan. Brain cleansing and memory processing. Ito yung tinatanong ni Kuya Reggie kanina. Yan. The glymphatic system removes metabolic waste from the brain. Brain cells shrink slightly, allowing better fluid circulation. And ito yan. Memories are consolidated and unnecessary connections are pruned. Sino nakapanood na ng 50 First Dates? Napanood niyo yan? Yung movie? Yes. 50 First dates. Ang sakit ng babae, pag natulog siya, kinabukasan, nakalimutan niya na yung nangyari kahapon, di ba? Kasi yung problema ng kanyang brain ay wala siya nito, yung nag-ano siya, nag-save ng memory. So pag natutulog tayo, kung ano yung mga nangyari sa buong araw, ipaprocess yan ng katawan ng brain natin at i-save niya yan. So, yun yung nagiging memory natin. Without that function, without that mechanism, ay yun nga, nawawala, nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay. At isa pa sa reason kung bakit nagiging makalilimutin ay yung brain connections ay hindi ganun ka healthy. Kailangan ang hirap i-explain. Pero yun nasa brain connections yun. And siguro sa next time na lang yung pag-uusapan. Pero isa malaking bagay para sa brain health ang adequate sleep. No? Especially sa ating memory, pag-maintain ng memory. But there are food na kailangan na pwede natin kainin to enhance yung memory natin. Pero yun nga, itong mga basic na to, you don't need to buy anything, you don't need to do anything. And yun, napiprevent yung deterioration ng katawan natin at i-enhance yung health ng mga organs. Next, cardiovascular and metabolic reset. Heart rate and blood pressure decreases. The heart gets a restorative break, energy stores, glycogen are replenished for the next day.
So sabi dito, avoid sleeping on a full stomach. Bakit? Kapag tayo ay busog, kahit tulog ka, hindi naman talaga nakakapagpahinga yung katawan. Dahil active siya at busy siya sa pagda-digest. So, it cannot fully focus on healing, detoxifying, and restoring itself. So, advisable na kailangan kumain tayo mga at least 2 hours before tayo matulog. 2 to 4 hours before tayo matulog. Yung wala na talagang ida-digest yung katawan, yung stomach natin so that the body can focus on the restorative work. Okay? Oh, ayun. Napaka-blessed natin dahil tayo ay biniyayaan ni Adonai ng Shabbat rest. So from creation, God established the rhythm of work and rest. Even before yung magkasala ang tao, yung rest talaga, part na yan ng perfect design for renewal. So, every day, every night, matutulog tayo para mag-repair yung katawan natin, Sa, in the same way, kasi hindi lang naman tayo physical body. Meron tayong soul and spirit. Yun naman, in the same way, the Shabbat provides spiritual restoration. So, di ba kailangan natin, kanina nakita natin, kailangan pala natin matulog para yung mga damaged na cells, ma-repair, mapalitan, yung immune system, mapalakas yung panlaban natin sa mga sakit. So, ganun din yung Shabbat. Yun din ang ginagawa ng Shabbat. Kaya, di ba sabi ni Adonai, so that you will know that it is I who sanctifies you. Diba? So, ganun ka-importante ang resting on Shabbat. Um, God built regeneration into life daily through sleep and weekly through His holy day of rest. So napakabuti ni Adonai sa atin, hindi lang puro spirit, puro soul, kundi body, spirit, and soul ay binigyan niya ng um, kapamaraanan kung paano ito ay magiging self-regenerating. Next ay trust in God or trust in Adonai. Ay, sinulat ko na lang lahat kasi gusto ko na ma-internalize natin, no? So, when we talk about health, effort is important, but effort alone is not enough, no? We can change our diet, exercise regularly, drink water, get sunlight, yung lahat ng sinasabi natin. Um, Good yan, that's powerful, but lasting healing and true transformation requires something more than human willpower. God is our creator. He designed our bodies and knows exactly how they function. He has already provided everything we need to live healthy lives. So in nature, He has placed food, water, fresh air, sunlight, rest, and natural remedies for healing. These are gifts from Him. So, kung may nakakaalam man ng ating katawan, the best, yun ay yung gumawa, yung manufacturer, yung architect, yung designer. At siya din ang nagme-maintain ng ating katawan. Kaya hindi natin pwedeng i-exclude si Adonai dito sa ating pursue ng holistic lifestyle. Actually, this is the foundation. Ito yung parang pinaka pundasyon ng lahat ng ating gagawin. He's not only our creator, He is also our healer, di ba? Jehovah Rapha. Rapha. Sometimes nature alone is not enough to restore us. So God provided something even greater. Through Yeshua, whose body was broken for us, we are offered healing. So kaya talaga maririnig niyo ako that I am very parang strong advocate for natural healing, for yung prayer for the sick. Hindi ko sinasabi na itapon na natin lahat ng medicine or ganun, but I am setting a goal that we must pursue. Yes, ganito yung kinagisna natin, ganito yung nakasanayan natin, pero alam natin that there is something better. At imagine, Yeshua's body was broken for what? For our healing. So bakit hindi natin yun ina-avail? Kailangan i-avail natin yun, no? And so not only physically but spiritually and emotionally as well. So yun.
But our healing comes through trusting in Him, fervent prayer, and powerful working of the Holy Spirit, and exercising our faith. Itong lahat ng ito ay kailangan natin in-exercise so that we can receive healing directly from Adonai. Yes, medicine can cure diseases. Yes, doctors can cure diseases. Pero sa lahat ng nabasa kong kasi nung sa nursing, minememorize namin yung mga gamot, no? Lahat ng gamot na inaaral namin, lagi yan may side effect. Yes, papagalingin ka sa isang symptoms, pero titirahin niya yung liver mo, titirahin niya yung kidney mo. But the healing that comes from Adonai, wala siyang side effect. And it's a total healing. Hindi lang ng body, but your spirit and soul will also be restored. No? So, ayun. Let's pursue something better, something more excellent na iprovide na din naman sa atin ni Adonai. When we surrender our lives to God, we invite His power to do what we cannot do on our own. Our efforts cooperate with His power. So, um, yun, pagka in-exercise natin yung pananampalataya and we really claim dun sa mga promises ni Adonai and we claim yung provisions niya sa atin for healing. Yung kung ano man yung effort na ginagawa natin, tayo ay parang nakikipag joint force, no, kay Adonai, and it will strengthen also our relationship with Him. It will strengthen our faith. Kasi kami ni Miracle talagang nilalaban namin as bilang nanay, pag nakikita mo nahirapan yung anak mo, parang andun ka sa, tara na nga, punta na tayo sa doktor. Pero minsan may isip ko, pero nakailang taon na tayo na naging faithful naman si Adonai, lagi ka naman pinapagaling. So, whenever magkakaroon siya ng breakthrough sa kanyang health, ay grabe yung aming thanksgiving. So, yun yun, nagpapatibay ng ating pananampalataya at pagkakakilala kay Adonai. So, true health is not just the absence of disease. It is living in harmony with our Creator so that we may enjoy life here on earth and be effective in doing His ministry. Trust in God is the foundation of New Start. Our part is obedience and faith. His part is healing and transformation. So, yun po ang New Start, and I hope that you learned something. But before we end, let us make this declaration. Babasahin natin ito lahat tayo ay i-declare natin yan. And kung may kasama kayo sa bahay, extend your hand towards that person. So parang i-declare mo ito sa kanya at i-declare niya ito sa iyo. Okay, let's do it all together. Ready? Go. May God Himself, the God of Shalom, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Yeshua HaMashiach. The one who calls you is faithful and He will do it. Amen. So, yun lang po. Shabbat Shalom. And Baruch Hashem sa session na ito. Thank you po, Ate Pretty. Okay. So, ayan po, thank you again, Ate Pretty, sa napaka-fruitful na session for today. If ever may mga questions po, pwede po natin itanong or i-chat. Open po ang floor. Oh. This is not a question, no, but this is a suggestion, a reminder na yung mga mag-exercise, don't forget to stretch. Okay? Wag niyong kakalimutan mag-stretching. I can provide stretching. And pagkatapos mag-exercise, wag din kakalimutan yung tinatawag na cool down stretching kasi malaking bagay yung katawan natin na parang ano yan parang kotse.
bago mo gamitin ang kotse, ang motor, kailangan ini-start mo muna. Iinit muna yan. Then pagkatapos mainit, di ba? Bago mo i-park yung sasakyan, papatayin mo na yung aircon. Wag mo agad papatayin yung sasakyan. Kailangan mga 2 minutes muna, tuloy-tuloy pa rin. Then bago mo siya patayin. Ganon din yung katawan natin. After nating mag-workout, kailangan, o before and after mag-workout, kailangan meron niyang exercise. Yung sa umpisa, dynamic stretching, yung sa huli, cool down stretching para yung katawan natin ay hindi ma-prone sa injury. Ayan. So, salamat. Tsaka huwag din kalimutan magdala ng tubig pag nag-exercise, nag-walking. Question Pretty or sa lahat na gustong sumagot. Yung bang night jobs, kasi 'di ba day and night now created ni Adonai. Yung body, biblically ba, yung design ng body natin, parang na-abuse ba siya kung, kasi alam naman natin siya scientifically na medyo nagsasuffer yung health natin if yung sleep natin ay hindi normal. So, biblically ba tayo ba I don't know kung nagkakasala ba o nagkakamali ba na and then how we can resolve para hindi lang mag-suffer din yung health natin. Sa akin, Ate Elaine, even in biblical times, meron silang mga night watches. May mga night guards sila. Even sa priest, meron mga nagre-relyebo sila, no? So may mga night job nung mga panahon na yon. And I think ang kaibahan lang sa kanila kasi baka meron silang rotation, hindi natin alam. Pero alam ko sa iba na may rotation sila na parang hindi ka na the whole year ay lagi kang night shift. So may time na binibigay para makaka-recover ka. So yun ang problema sa ako din, yun ang isa sa concern ko para sa sarili ko. Kasi nasanay ako na steady akong gabi talaga gising. Pero yun yung isa sa mga gusto kong i-workout. Kasi ang truth ay, ayan, nako-compromise yung health natin kapag lagi tayong gising sa gabi. Kaya magandang din yung pag-Shabbat na, 'di ba may Shabbat tayo. So at least pag Friday night and Saturday at kung hanggang Sunday ang ang off mo, so nakakapag night sleep ka. Pero balik ka na naman sa work Monday to Thursday or ganyan. At least mayroong mga breaks na gano'n, hindi siya tuloy-tuloy. Pero hindi pa rin 'yun ideal. 'Yun nga lang, because given our lifestyle na tsaka yung trabaho, may gano'n. Siguro ang lang dito na we know what is ideal and we work towards it. Na kung may opportunity na puwede bang hindi na tayo magna-night shift ay i-te-take natin, i-workout natin. Anybody else who wants to share? Yeah. Sige, thank you, Pretty. Isa pa pala, no, maganda yung naturo mo rin part of your itong session mo, Pretty. Na-mention mo yung CPR ba yun? CPR. Siguro, no, one of us baka pwedeng mag-inquire. I don't know kung sa Red Cross ba to. Pero maganda yun no? Siguro group tayo. Parang kailangan, importante kasi yun Katulad dati, nangyari sa amin, si Kira, nakainom siya ng alcohol. Hindi ko, actually hindi. Rubbing. Oh, kasi 'di ba tayo nung sa COVID, alcohol, nainom niya. So, Sabi ko. napanik kami nun. Panic mode. Oo, May nagpanik mga kami. first aid, poisoning, sa mga Yun, naka-ingest ng poison. Oo, pero actually, sabi nga ni Fraser, actually hindi naman, pag nasobrahan lang, Hindi naman. depende sa, 'di ba, yung mga manginginom nga 'di ba?
alcohol eh. Kung lumaklak na alcohol eh. Pero kasi bata pa si Kira, tsaka hindi naman siguro sobrang madami na inom niya. So sabi ni Fraser, no, okay lang yan. Nagpanik kami lahat. So may mga ganon or nakalunok. Tsaka yan, yung Choking. pag Na-choke. inatake. Diba? So siguro sa Red, I don't know kung sa Red Cross baka may maganda siguro yung Topher, no? Ang Makapag-session initial plan tayo. nung nag-usap tayo ay sila Oo. sila Megan Aaron yata ang Oo, tama. usapan na. Kasi Kasi sila na yung since ano. ano naman sila, palagay ko nag-training yung mga yan. Tama. Para Sa amin maturuan din, part din tayo. yan ng ano ng training. Pero mas maganda kung sila na kasi mas fresh pa Oo. yung kanilang memory. Pero party yan ng ano sa Oo, nursing. maganda nga yun, no? Pagka emergency kasi like yung mama ko, na heart attack yun dati eh. So, pero although wala akong idea na na-heart attack na pala siya, para at least alam mo rin kung ano yung, yun, yung mga symptoms pagka, kasi mama ko, nung bago siya ma-heart attack, nagpa-pass out na siya, parang ilang beses na yon. So, it's sign pala yon pagka yung nahihimatay-himatay siya. So pagka ganun, kailangan na-address. Kasi ang mama ko ay hikain siya dati. So akala niya siguro yung mga nahihirapan siya sa paghinga niya, it's about lang niya, yung asthma. Yung pala, meron na rin pala siyang heart ailment niya. So na hindi na-address. Yung mga ganun. So yun, kasi karamihan sa atin elders. 'Di ba? So, talagang kailangan maging watchful tayo sa health natin ngayon. Ngayon, like ako ngayon, talagang nakakatuwa nga tong family ko din. Very supportive sila. Since ako nga yung talagang nagsushoot up yung sugar. So, sila, adjust din sila. Nag-brown sugar na kami. Tapos, yung, ay, brown rice. Brown rice. Tapos yung sugar namin, yung coco sugar. Kasi yun yung inano ni Doktora Tria din. So, yung mga ganyan, mahal mahal magkasakit. Mahal magkasakit, pero syempre, ang concern mo talaga, sila din, kahit bata pa sila, maaano din sila na healthy na sila. Kasi ako, kung di pa nag-shoot up ang sugar, hindi talaga magbabago talagang kailangan ng change for the better. So, Yes, yun. totoo yan. Thank you, At Steve. saka, maganda yung ano, na we really equip ourselves with skills na mga ganito, Oo. learnings. Kasi, ito yung kailangan ng mga tao sa mundo, no? Mahirap magdala ng gospel sa mga tao na yun lang yung pakay mo sa kanila. Kaya nga 'di ba yung experience nila mami na tinawag siya, may ganitong sakit, eh nagkataon alam niya kung paano anong gagawin, yung charcoal. Ayan ay proven and tested na yan namin yan. At marami na si maming na mga kapitbahay na natutulungan niya dahil dyan sa charcoal na yan. So yung nagiging bridge na pag nakuha mo yung trust ng tao, ay madali kang unti-unti na makapag-share sa kanila. At kung ano yung sasabihin mo, papaniwalaan nila kasi nandun na na-build na kasi yung trust. So, ayun ay maganda na itong mga ginagawa natin ngayon, una tayo syempre magbe-benefit. Pero most importantly, that you are ready to serve your community pag dumating ang time na kailangan. At syempre, idadala niya doon na sa'yo kasi alam niya ikaw yung marunong sa iyo dadalhin yung tao. And then, we can start praying for them, start yung pag-develop ng friendship, at start yung pag-share. Kagaya nga ng experience ni Mami doon sa babae. Sabi, bakit mo po alam yan? Anong trabaho mo? Anong pinag-aaral? Yung mga ganun. So, nagtatanong sila. And sa mga tanong na yon, you can start yung conversation na i-lead mo sila dun sa pananampalataya natin. So, this is wisdom. Sa kapanahunan natin ngayon, kailangan ng makapag-isip tayo ng creative way how we can yung bang extend yung ating mga i-share yung mga nalalaman natin. And dahil nga nasa panahon tayo na ang daming may sakit, eto yon. So, kung ay ma'am, nakatabi mo lang, uy, ma-advisean mo sila. Alam mo, ganito dapat ganyan ang gagawin. Then, nagkakaroon tayo ng bridge papunta sa mga tao. So, ayun.
I believe na itong program natin this year ay talagang leading ito ng Ruach. This is how He wants us to grow as a community. Amen. Okay, so regarding dun sa tanong ni Ate Elaine, no? So sa CPR, meron na kasi tinatawag ngayon na post-pandemic CPR, bawal na yung breathing, no? Natutunan namin yan, yung mouth-to-mouth, no? Natutunan namin yan last year lang sa Southville. Kasi yung tinuro sa amin, nung nag-caregiving ako, meron pang mouth-to-mouth. Pero after ng pandemic, meron na tinatawag na post-pandemic CPR, wala nang mouth-to-mouth. So madali lang naman din yan yung kung paano pagbomba, kailangan natin ng manika, and makakatulong din si Megan tsaka si Aaron. Naka-schedule sila sa May, no? Doon papasok yan sa May. And regarding sa heart attack, may 1 month na early signs ang heart attack. Unang-una, yung paa, pag tumataba, nawawala yung ugat. Okay, sa isang paa. Okay, pagka namamanas yung isang paa, nawawala yung ugat, sign na yon. Pangalawa, pagsuka ng suka sa isang buwan, tapos may chest pain na tinatawag. Early sign niya ng heart attack. Pag naka-aircon, pinapawisan ng butil-butil, sign niya ng ng heart attack, no? Pagdating naman sa stroke, pag nabubulol, para malaman na na-stroke, pasalitain natin yung tao na sky is blue, or chicken soup, chicken soup. Pag yan ay hindi nila nasabi ng clear, it's a sign na na-stroke yung tao. So, ang importante dyan, alam natin dapat yung mga first aid, huwag tayo magpapanik, di ba? So, kasi mahilig ako magbasa din ng mga, yung mga ganyan, pati yung mga signs sa kidney, pag sobrang mabula na yung ihi, tapos iba na yung kulay, so sign niya ng mga kidney disease, di ba? So, mahilig po ako magbasa ng ganyan, kaya na-i-share ko din sa atin. Kaya tugma-tugma talaga itong ating napag-aaralan. Yung ating tawag dito, tinatawag na sharing na ito. And tugman-tugma din yan yung next topic natin next month, no? Okay, kaya mamaya hintayin natin si Shunay kung ano yung i-announce niya. Alright? So, that's all for sa mga ma-share natin. Alright? So, Shunay, Okay po. sa'yo ulit ang floor. Sige po. Okay. Ayan po, natapos na tayo sa session for today. Sunod ulit natin yan next month na. Yan. Ayan. Okay, so for session 2 on March, ito na po yung announcement natin. About po siya sa, for preparing in emergencies. Ito po yung discuss natin yung go bag. Ang speaker po natin ay walang iba kundi si Jared Fraser Alvia. Si Daddy po. So, siya pa ang magdi-discuss sa atin sa March. I-announce na lang po natin when exactly at ano. Alam ko dyan. Okay. Ayun po. So, okay na po tayo. Since na-discuss po natin today, pwede po tayo mag-move for closing prayer. Pwede ka ba? Pray. Closing prayer pa kay Si Mami. si Mami. Sige, mag-pray po tayo, no? Okay. Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, you're the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo, lalo na sa binigay mong wisdom kay Pretty. Salamat po, Panginoon, sa kanyang share na napakalaking tulong po sa bawat isa, sa pamilya, sa mga elders, sa youth, sa mga bata. Salamat, Panginoon, na tunay na sa iyo nanggagaling ang lahat ng talino na to, ang lahat ng mga provision mo, ang air, Panginoon, ang mga nature, Panginoon. Salamat sa mga libreng um, ah, magagamit namin, Panginoon, upang kami ay patuloy na maging malusog, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ang desire ng puso namin ay maipagkaloob mo. Especially po, Panginoon, si Pretty, Lord God. I pray na mabigyan mo siya ng tamang kung ano man ang gusto ng desire ng puso niya, yung business niya. Bigyan mo po siya ng favor, Lord God, na hindi po magsasuffer ang health niya, na magampanan niya, Panginoon, ang kanyang um,
kanyang ano pang mission niya sa buhay niya, Lord God, especially ang pagiging mommy niya kay Miracle, Lord God. I-bless mo sila ng magandang kalusugan silang mag-ina. Ganun din si Hadassah, Panginoon. Lagi mo silang ingatan dito sa Imos, O God. Ma-experience nila ang blessing mo, Panginoon. At ganun din ang kanyang mga pamilya, sila Mama Joan sa Bicol. I-bless mo, ingatan mo sila palagi, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Naging part sila ng aming community na malaking na-share, Panginoon, ang kanilang talino, ang kanilang wisdom, of God, ay nai-impart nila sa amin, Panginoon, na sa buong community ng Emona. Maraming po salamat, Panginoon. Nawa, patuloy mong i-bless ang bawat isa. Ingatan mo, magamit po muli namin ang aming natutunan sa araw na ito, sa aming araw-araw na pamumuhay, na patuloy na maging malusog at maging ito ang aming yaman, Panginoon, na binibigay mo sa amin, O God. Maraming po salamat. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak ni Yeshua Mashiach. Amen. 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 Okay. Picture. Picture. Baruch Hashem, no? Magpasalamat tayo kay Shunay, siya yung nag-facilitate ng program, no? Okay, thank you so much, Shunay. Kayang-kaya na ni Shunay. And syempre, magpapasalamat din tayo kay Ate Pretty, no, sa pag-share niya, Baruch Hashem, and papuri talaga lahat kay Adonai. Di ba ang ganda, no? Kailangan natin yung ganitong session gawin natin ito every last Saturday of the month, no? Tapos yung suggestion natin doon kay Kuya Fraser, mas maganda yon face to face kasi magtuturo talaga siya kung paano ilagay sa bag yung mga siopaw yung mga damit. Diba? So, kaya mas maganda face to face siguro natin gagawin yung session ni Kuya Fraser. So nakaka-bless po, no? Nakaka-bless. Baruch Hashem, so picture tayo. Isesend natin to sesend natin sa Red Cross. Picture ka. Kuya Top, Kasama ka. Yes. yung exercise pala, paano yung pagkatapos kumain? Ano yung exercise kamo? Yung sa tiptoe legs ba lang, yun? kuya. Yung tiptoe lang ginaganon yung paa Ah. para yung blood nagsisirculate. O, yung taas Sige, baba sige. lang yung paa. Tiptoe nagaganon Okay. lang. O, kahit mga 30 counts lang para lang Tapos nakatayo lang para at least ma-circulate yung blood. Alright, so si Shunay yung kukuha ng picture. Tingin ka doon sa taas. Okay na po. Okay na. Ayan. Okay. Thank you so much po sa inyong lahat. May Oo, Adonai bless you. Next Thank you sa Sabuto. inyo. Sabuto. Sabuto. Thank you, Ate Pretty. Sabuto. Thank you, Shunay. Thank you po. See you next week. March Next 28 Shabbat. yan. Next Shabbat na ba? March 20. Okay. Bye-bye.